Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako, naloko na. Nagkabistuhan na. Siguro mga kababayan, masasabi ho natin si Senador Marcoleta ang isa sa pinaka-controversial ho na senador ho nakasali ho dyan sa Blue Ribbon Committee sa ginagawa hong pagdinig. Pag-hearing, pag-iimbestiga ho dyan sa flood control issue, scandal. Hindi mo natin nasasabing si Marcoleta ay nakatanggap. Hindi mo natin sinasabing nabigyan ng kickback. Siya ngayon, siyempre, di ba? Siya ngayon. Pero hindi ko naman sinasabi sa mga susunod na araw, baka nakatanggap na rin daw siya. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Wala siya sa ganung punto, no? Wala tayong iniisip na gano'n sa kanya. Pati yung mga iba ho nating kababayan. Pero pagdating ho sa usaping pagtatanggol ho, dito ho sa mag-asawang Diskaya, medyo meron tayong pulsong ganun, di ba? Actually, pinarangka diniretso ho siya ni Senador Ping Lacson nung nakaraang hearing na kung saan bakit masyado mong pinoprotektahan ang mga Diskaya? Kasi ito ho si Senador Marcoleta, kating-kate, no? Talagang init na init ho siya itong mag-asawang ito, maprotektahan ho ng WPP. Ito ho yung tinatawag ho na Witness Protection Program. Ang sabi ko nga, ano ba naman ito? Pera na nga ng taong bayan, ang nagpayaman dito sa mag-asawang ito, pera pa rin ho ng taong bayan ang magpoprotekta sa kanya. Sa kanilang mag-asawa. Bakit? Sabi ko nga, ang WPP, Witness Protection Program, isang programa ho ng gobyerno, especially ho ng Department of Justice, na kung saan pinondohan din ho yan ng gobyerno. Siyempre, pag sinabi natin pinondohan ho ng gobyerno, saan ba galing ang pondo na yon? Di sa buwis tax ng taong bayan. Isipin nyo, yumaman na nga sila sa buwis tax ng taong bayan. Pera ng taong bayan, kaba ng taong bayan. Bibigyan pa rin ba pala ng proteksyon ito? Ang gagamitin pa rin, pera pa rin pala ng taong bayan. Ano ba naman yan? Napakaswerte naman itong mag-asawang ho ito, mga kababayan. Ngayon, nako, mukhang dito ho sa mapapakinggan, mapapanood ho natin, mukhang dito na ho natin mapagtatahi-tahi, mukhang dito na ho natin malalaman kung bakit mukhang tama itong si Senador Pampilo Lacson kung bakit masyadong pinoprotektahan ho nito ni Senador Marcoleta itong mag-asawang Diskaya. Nako. Naloko na. May usaping yata ito, pera insurance, Tingnan natin mga kababayan. Ng corporate governance at related. Asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Nako. Basahin muna natin itong title ho mismo ng report ng bilyonaryo. Matindi itong bilyonaryo. Palakpakan natin yung bilyonaryo. Nagugustuhan ko ang nito, pagbabalita. Hindi ho basta nagbabalita ang Bilyonaryo News Channel. Nag-e-expose. Expose. Matindi. Nako, parang sa kanila lang nagmula ang balitang ito. Sila lang ang nagpaputok nito. Basahin natin ang title ng kanilang video. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ang naturang insurance agency ay kabilang pa sa top 10 insurance companies sa bansa. What? Ito palang asawa ni Senador Marcoleta ay naka-insurance, naka-insurance, may insurance dito sa mag-asawang
Curly at Sara Diskaya. Itong mag-asawang ito may insurance company. Ganon ka big time ito. At ang nakakagulat dito, yung insurance ng mag-asawang Diskaya, na sila ang nagmamayari, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Matindi. Kaya naman pala. Ha? Kaya naman pala. Play natin. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista Stronghold Insurance Company. Matindi ah. Talagang mukhang strong ito. Stronghold Company. Tuloy natin. Mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng Audit Committee at miyembro ng Corporate Governance at Related Party Transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat like and subscribe. Wait lang po YouTuber ka ba? Consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective, Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Kaya naman pala. Lumalabas,
ito hong asawa ni Senador Marcoleta, kung pakikinggan, kung i-analyze ho natin itong pagbabalita, pagpapaliwanag ho ng Bilyonaryo News Channel, may connection talaga ang asawa niya sa insurance company na ang nagmamay-ari, mag-asawang Diskaya. Lumalabas, itong asawa ni Senador Marcoleta, empleyado, tauhan ng mga Diskaya, ganon. What the heck? Dapat pala hingin ng Blue Ribbon Committee na dapat pala ito si Senador Marcoleta mag-inhibit diyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi pala siya dapat nandiyan diyan. Kasi may bahid hong conflict of interest. Kaya naman pala pag nagtanong ito sa mag-asawa, wala man lang kagisa-gisa. Nako. Mukhang exciting yung susunod ho na pag-hearing ho. Pag talakay ho rito sa flood control issue budget sa susunod ng Blue Ribbon. Kaya naman pala, no? Masasabi natin now I know. Kaya napagtahi-tahi na lumalabas, tauhan yung asawa niya. Empleyado. Sus, giatay. Dapat na Senador Marcoleta, magpaliwanag ka dito, sir. Lumalabas, empleyado yung asawa mo. Ng mag-asawang Diskaya. Nako, binuking kayo ng bilyonaryo, Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.